Sa banal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula dito sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang 76 sa atin pong mga himnaryo. O amang dakila sa aming maawa, anak mong may nangangayo pa, ikaw ang pag-asa, tutulong sa dina, wag kang lalayo, Ama. O Diyos, maawa ka. Kaming nabubuhay sa balat ng lupa, kapiling ay luha, dosa't parambitan. Ikaw ang luminga sa aming kalungkutan, nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal, luhay papairan, sa piling ni Jesus, walang kalumbayan. Yaong ganting palay, kanyang ibibigay, kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Purihin natin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 33 sa atin pong mga himno. Kung ang buhay mo't wina'y nasa pagkat, wag kang manlupay-pay lagi sa pagtawa kay Kristo Jesus mo, isakdal ang lahat. Siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag manlupay-pay ang iyong puso sa pag
malupay-pay. Buhay mo ay nalulugmok sa samsara. Huwag kang malulungkot, huwag kang mabalisa. Kay Kristo Jesus mo isakdal ang dosala. Siyang sa ating magliligtas sa dusa. Huwag manluway-pay ang iyong puso, sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Huwag manluway-pay ang iyong puso, ang hirap mo'y papawin. Huwag manluway-pay. Patuloy po nating purihin, sambahin, at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 50 sa ating mga himno. Ang pag-asa ko'y mahiray kay Heso Kristong saligan. Pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, hindi ako matitinag sa pag-asa kong matatag. Alot bagyong malalakas, di ako mabagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, wala akong makatakot sa karayang at salot. Pagkat siya ang patnugon na sa akin ay kukup ko. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, si Jesus ang pag-asa ko.
saligan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at nilikas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa kalpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan
Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po nating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang at mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Lagi nating tatandaan ang pagliligtas, ang pag-ibig, kinakailangan magpasimula sa atin munang sariling mga kaluluwa, sa ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Hindi ako naparito, ang wika ng Panginoon, kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Sana'y maintindihan natin, mga kapatid, ang Panginoong Diyos hindi nagkatawan tao para sa buong mundo. Naparito ang Diyos para tipunin niya yung kanyang mga anak na nadaya ng dyablo. At kung paanong yaon ay isang halimbawa, iniwanan ko kayo ng halimbawa, ang wika ng Panginoon. Ito naman ang gagawin ninyo sa isa't isa sa inyo. Lahat ng nakita natin, nasaksihan, ginawa, sinalita ng Panginoong Diyos ng magkatawang tao, ito po para sa ikatututo natin. Kaya nga nalalaman natin, nang matagpuan na at matataka na ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel sa Apokalipsis 7:4, nakita ko ang bilang ng natatakan sa bahay ni Israel, 144,000. 144,000. 12,000 sa bawat isang angkan, 12 angkan, ang suma total, 144,000 ang nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nang mabinyagan na nga po at masumpungan na ng Panginoon ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel, at saka lamang nagkaroon ng kaligtasan sa tinatawag na bansa, labas ng Israel, nang isugo ng Panginoong Hesus ang ating apostol na si Apostol Pablo. Maraming hindi nakakaintindi hanggang ngayon. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, husayin mo muna ang iyong sarili bago mo husayin yung kapitbahay mo. Ang ibig sabihin, charity begins at home, sa atin muna. Ayusin muna natin ang ating asawa, mga anak, mga manuga, ang sariling kaluluwa. Pag alam nating nasa mabuting kalagayan at nasa kamay na ng Diyos, hahanapin naman natin ang mga hindi natin kamag-anak. Ito ay isang banal at dakilang layunin na ito rin ang nasa ng aming mga magulang. Ang aming ama at ina nang sila'y nabubuhay pa, ang lahat ng kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, magkasama-sama sa isang iglesia. Pero matitigas ang ulo ng mga tao, matigas ang ulo ng mga anak, mga manugang, mga apo, nagkanya-kanya ng lakad. Gayon din ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Nagkatawan tao na siya para hanapin ang mga anak, nagkanya-kanya pa rin ang lakad.
Sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, tayo man lamang kahit na 3, 4, nag-iisa sa ating mga bahay, kayo na aming mga kaibigan, tinatawag kayo ng Diyos para matuto tayo sa Kanya. Malibang matutuhan natin ang Panginoong Jesucristo, magsipalito kayo ang wika ng Panginoon, kayo na nangabibigatang lubha. Sumunod kayo sa akin. Kung saan ako naroroon, doon kailangan ang lingkod ko, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Wala nang pinakamahalaga kung hindi ang ating kaluluwa, mga kapatid. Tandaan ninyo yan. Hindi mo maipagpapalit sa salapi, sa ginto, sa pila, kapurihan at karangalan. Sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi namin kayo inaanyayahan na sumama kayo sa amin. Hindi. Sino kami? Wala kaming kapangyarihan. Hindi kami makapagliligtas. Kaya kami nangangaral, pudyok ng Espiritu Santo. Kinaawaan, kinahabagan, inilagay kami sa kanyang banal na katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang aming katungkulan upang ipahayag ang kagilagilalas na kapangyarihan at kaluwalhatian at karunungan ng Diyos. Kumbaga maaari sa buong sanglibutan. Magpapasimula na tayo, mga kapatid. Pupurihin natin muli at sasambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y mangangayupapa, magpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po kami, Panginoon, una na nga po sa lahat, sa silong nitong iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, maging sa bawat tahanan ng aming mga kaibigan at mga kapatiran at mga minamahal namin sa buhay. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo kami sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, at pagkatapos po na kami magpailang lang sa iyong banal na kaharian ng mga awiting nagbibigay kapurihan sa iyong marangal na pangalan, Panginoon po naming Diyos, bagaman hindi magandang pakinggan ang aming mga tinig, nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po namin katulad sa isang masarap na samyo, katanggap-tanggap sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat sa iyo. Sa maraming mga araw na lipos ng buhay, kapayapaan, magagandang biyaya, mga pagliligtas,
sa lahat po ng kaparaanan na ipinaranas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pinakakain mo kami, dinaramtan, pinagagaling, pinalalakas ang aming mga pangangatawan, at higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong pinatitibay at pinatitingkad, dinaragdagan, tinuturuan kami, Panginoon, ang aming mga pagkaunaway, pinagkakalooban mo ng lubos na kaliwanagan sa pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Panginoon, amin pong isinasamo, amin pong ipinakikiusap sa iyo, na kung kami po hanggang ngayon hindi pa nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, hanggang ngayon marami pa rin sa amin ang nagkukulang, nakakalimot at nagkakasala sa aming mga katungkulan na mga tinanggap sa iyo. Mga abang tao lamang kami, Panginoong Hesus, lipos kami ng mga kahinaan, at kami po'y nilalang mo mula sa alabok ng putik po lamang. Kung kami man hindi pa lubos na nakakaluwalhati sa iyo, sa araw po ng linggo ng umagang ito, na kami po ay iyong kung loloobin ay pakakainin muli ng iyong mga banal at dalisay na aral. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod, at ng iyong mga nilalang. Higit na nga po ng halos lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, sanhi ng kani-kanilang mga kabataan at kamuraan pa ng mga kaisipan. Gayon din naman kami nang kami po'y nasa mga kabataan pa. Kami mga naging sutil, matitigas ang puso, nagwalang bahala kami't hindi ka namin sinunod sa iyong mga palatuntunan. Dadapwat, Panginoon Diyos, pinagtiisan mo kami, pinagtiyagaan mo kami, nang dahil sa pagtatapat sa iyo ng aming mga magulang, gayon din po sana ang gawin mo sa lahat ng aming mga anak. Tignan mo po ang mumunting kabanalan ng iyong mga walang kabuluhang alipin. Sa umaga pong ito'y patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Panginoon po naming Jesus, hindi namin kailangang pagkalooban mo kami ng ginto, ng pilak, ng mga kayamanan, kapurihan at mga karangyaan. Hindi po namin madadala sa ilalim ng aming mga libingan. At nalalaman naming nagdudumali na ang mga araw, malapit na ang iyong ikalawang pagparito. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin sa gabi at araw. Panatilihin mo kami, Ama, na kapaglilingkod sa iyo sa iyong banal na iglesia. Maawat mahabag ka sa bawat isa sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. At sa linggo po ng umagang ito, kasangkapanin mo nawang muli ang dalawa sa pinakahamak mong mga nilalang. Laksan mo po ang kanilang kalooban. Bigyan mo po ng malinis na puso at kaisipan. Dagdagan mo po ang kanilang mga pagkaunawa at pagkakilala. At kung sila po'y magsalita sa aming harapan, bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan. Huwag lamang mapakinggan ng mga kinauukulan, kung hindi ito'y tumubo sa kanilang mga puso, magbunga po sa kanilang lahat ng maraming mga gawang kabanalan. Amen. Aman Diyos, sinasampalataya na namin
kung papaanong pinagpapala mo kami sa dakong ito sa araw at sa gabi, sa mga araw na nagdaraan, gayon ding pagpapala ang ipagkakaloob mo sa lahat po ng aming mga anak, mga kabyak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, patuloy mong iniingatan sina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maraming salamat din po't hindi mo pinababayaan ang lahat ng aming mga apo. Pinananatili mo ang kalakasan at kagalingan, Ama naming Diyos, ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Norin at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Salamat po't hindi mo rin pinababayaan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Shannon at Analera, si Bayan Guanzon, si Jacob Gonzales, lalong-lalo na po si kapatid na Lolita Bungay, si Susan Samonte, mula doon sa malayong dako ng Hong Kong. Pinagpapala mo rin si Lingling Buenafe, si Jingjing Ilagan, si Fe at si Adora Aquino, si Pido at si Victoria Malangkes doon po sa Samar. At maraming salamat po. Hindi mo pinababayaan si Rosemary at si Flor, ang aming minamahal na balaeng Gloria. Patuloy mong pinalalakas at pinagagaling ang aming kapatid na Aurora Domingo. Ama, maawat mahabag ka po sa aming lahat. Araw-araw hihipuin mo sana kami. Daragdagan mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Daragdagan mo ang aming katalinuhan at kaalaman, karunungan. Bibigyan mo kami ng pagpipigil sa aming masasamang mga kalikasan. At ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda, katulad na po ng iyong lingkod. Gayon din po ng aking kabyak si kapatid na Rosita, ni Prospero, na gayon din ni kapatid na Glenda, lalong-lalo na po ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator, ni Robert at Mercedita Hainey, gayon din po ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni kapatid na Rogelio Gonzales at ni Expectacion Valencia. Sumasamo kami't dumadalangin. Araw-araw po hihipuin mo kami. Palalakasin mo't daragdagan pa kami ng maraming araw, kagaling at kalakasan. Hindi upang gugulin sa kalikuan at mga kasalanan, masumpungan mong ginugugol namin sa pagtatapat, sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong buhay, at buong pag-iisip namin. Ama, wag mo rin sanang pabayaan ang bawat tahanan, sasakyan, halamanan at mga hayupan, mga mumunting ari-arian ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, ng iyong mga tupa sa loob ng iyong banal na kawan. Ilalayo mo rin po sana, Panginoon, sa araw-araw, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa maraming mga nangagkalat na masasamang tao sa lahat ng mga dako sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama banal ang lahat ng ito, dinadalangin namin, isinasamo. Sinasampalataya na namin iyo pong dinirinig. At sa linggo po ng umagang ito'y babasbasan mo po kaming lahat at bebendisyonan sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay dumadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga pananambahan. Wala pong iba kung hindi ang ating pakikinig at pag-aaral sa mga banal na aralin na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At ang una pong magsasalita si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, muli po mga kapatid, ang inyong abang lingkod kay Kristo ay bumabati po sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.
sa aklat po ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng ebangelistang si Mateo, doon po sa kabanatang 24 at ang bersikulo po ay 14 at pagkatapos po ay ang bersikulo 5, hayaan po ninyong banggitin ko na po lamang ang nasa sa doon, sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating pag-aaralan po ngayon. Doon po sa 14, ang nasa saad po ay, at ipangangaral ang ebanghelyong ito, yung pong mga pangangaral, yung pong kalooban ng Diyos, yung pong tuwirang ipinapakinig sa pamagitan ng tinig ng ating Panginoong Hesukristo, na noon ay mga sumusunod na sa Kanya, lalong-lalo na po doon sa Kanyang mga apostol at mga ebangelista. Na ano po ang sinasabi? Ang sabi po roon at ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. At kung magkagayon, ang wika po roon, mga kapatid, pakinggan po ninyo, isulat po ninyo, Mateo 24:14, darating Ang biglang pagkawasak. ang biglang pagkawasak o ang wakas ng sanlibutan. Amen. Pagkatapos po, doon sa 5, hahatiin ko pa muna, ang wika rin po doon sa 24:5, at maramihan niya ang magsisipa rito sa aking pangalan. Ang ibig pong sabihin, mangangaral ang maraming mga tao na ang gagamitin ang sasambitlain. Ayon sa pangangaral na rin ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang pangalang Panginoong Hesukristo. Bukod pa rin po roon, pakatandaan po ninyo, hayag sa ating lahat, napakarami po ngayong mga mangangaral. Alam po ninyo yan. Yan po sa atin sa bansang Pilipinas, maging dito sa bansang ito, marami po ang nangangaral. Yung po bang marahil ay malalaman ninyo kung sino ito? Yung pong laging nagsasabing, Amen, Amen, Hallelujah. Amen. Protestante. Marami pong ganyan, lalo na po doon sa Luneta. Pagkatapos po, kung inyong mapapansin, yan po ang nagsasabing iwagayway ninyo ang inyong mga panyo. Tandaan po ninyo yan. Ang sabi po rito, iwagayway ninyo ang inyong mga panyo. At pagkatapos, maging ang inyong mga payong, iladlad ninyo, saluhin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Alam po ninyo, isang sitas po lamang, maaaring matawa kayo, pero dadapat totoo. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po doon, kung sa buhay lamang na ito, tayo aasa kay Kristo. Tayo ang higit sa lahat, ang kahabag-habag. Kaya ka ba nagre-relihiyon? Kaya ka ba kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa gusto mong marangyang buhay? Dahil sa kagusto mo ng lahat ng anong tawag doon? Karangyaan dito sa buhay na ito, kayamanan, salapi, ang wika ng banal na kasulatan, o ikaw ang higit sa lahat, ay ano? Kahabag-habag. Kahabag-habag. At isa na lamang po para hindi po tayo humaba at sisimulan na natin ang atin pong paksa. Marami po, ito po totoo, aming mga kapatid at mga kaibigan, lalo na po kayong mga nakikinig. Marami po, wag naman kayong masasaktan ang nagsasabing sila'y Kristiyanong totoo. Kami man niya ay Kristiyano. Alam po ba ninyo kung ano ibig sabihin, simple-simple ng Kristiyano? Ang isang Kristiyano po ay yaong tuwirang sumusunod, lumalakad, nabubuhay sa panuntunan ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Amen. At ikaw ay Kristiyano. Alagad ni Kristo. Alagad ka po ng ating Panginoong Hesukristo. Tagasunod ka ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang tanong, talaga po bang sa pamamagitan po lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang inyong sinusunod? Baka po kayo ay merong pinagsasayaw-sayaw pa diyang mga kung ano-anong mga anito, mga ano-anong mga litrato, mga kung ano-anong mga bakal dyan na yan po ay pinasusunog, ayon din po sa Biblia, pinasisibak po yan. Huwag po kayong magagalit. Wala po akong binabanggit na relihiyon. Sapagkat marami po ang nagsasabing lagi daw po kayong inaatake. Ang amin pong sadyang ninanasa, sundin namin ang sinasalita, ang utos ng Diyos, bago kami sumunod sa mga sinasabi ng mga tao. Sa Diyos po kami haharap. Kami man po hahatulan ng Diyos. Pakatandaan po ninyo yan. Ngayon, ano po ba sadya ang tuwirang pag-aaralan natin sa umaga pong ito? Ito po ang niloob ng Diyos. Una po sa wikang Ingles, hayaan ninyong basahin ko. In the 1 Corinthians chapter 10 verse 11, King James Version, ganito po ang nasa saad. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Sa Tagalog po, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin. Tignan po ninyo ang nilalaman ng talatang ito. Ito anya ay pawang nasulat sa pagpapaalala sa atin. Sa atin na po tinutukoy na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Sa makatwid, ito po palang pag-aaralan natin ito ay nauukol po sa atin na mga dinatnanan ng mga huling kapanahunan. Kung nais po ninyong maalaman kung anong katotohanan nitong mga kapanahunang ito, basahin po ninyo ng gusto yaong Mateo 24, simulan po ninyo sa umpisa hanggang sa katapusan. Nariyan na po lahat ang kaganapan ng nangyayari sa buong sanlibutan, at doon tuwirang ang Diyos ang sasabihin ninyong tunay po palang ang Diyos ay nagpapahiwatig na ng kanyang muling pagparito at ang kawakasan nitong daigdig na ating ginagalawan. Ang tanong po natin, kung bakit ang mga bagay na ito ay nangasulat bilang mga halimbawa sa atin, na narito na sa mga huling kapanahunan, bakit po ito napakahalaga na tayo po ay mga tuto sa mga napasulat na ito sa Biblia na bilang pinakahalimbawa sa atin? Pakinggan po ninyo ang pagpapaliwanag din. Sa unang Korinto, sa kapitulo 10 at ang versikulo ay 12, si Apostol Pablo po ang ginamit ng Diyos na mangaral ng mga ganito. 10:12 ng unang Korinto. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo. Ito po ay medyo merong konting talinghaga. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ang ibig pong simpleng sabihin po ng talatang ito, ayon kay Apostol Pablo, nakatitiyak ka ba na ang pinaglilingkuran mo, na ang sinasamaha mong relihiyon, na ang iyong pinagsisikapan at sinasabi mong ikaw rin ay isang Kristiyano, nakatitiyak ka bang ito ang tunay na paglilingkod sa Diyos, na ito ang tunay na magdadala sa iyo doon sa ipinangangako niyang buhay na walang hanggan? Yan po ang ating nararapat na itanong. Sapagkat maliwanag po ang Biblia. Kung mayroong nag-aakalang siya'y nakatayo, napakarami po niyan. Huwag po kayong magagalit, lalo na po kayong mga nakikinig. Alam po ninyo, mahal na mahal din po namin kayo. At ito nga po ang aming katungkulan. Ang maiparinig namin sa inyo, ang maipaunawa namin sa inyo, ang mabuksan namin sa inyo ang inyong mga isip at ang inyong mga puso. Matanggap ninyo ang isang katotohanan. Na ano yung katotohanan yaon?
Kayo nga po ba'y nakatitiyak na kayo ay tunay na naroon sa ninanasan ng Diyos na rapat pagkalagyan ng isang sumusunod, ng isang kanyang lingkod na nararapat niyang tawaging tunay niyang mga anak? Yun po ang ibig sabihin nito. Nakatitiyak po ba tayo? Ano pa po ba ang dahilan nito? Ayon din po sa Diyos, saan po naman po dapat natin nahanapin ang panuntunan ng tao kung saan nakasulat ang mga naganap pa na noong una at napasulat sa ikatututo natin. Tatanungin din po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi po yung kung sino-sinong marurunong na tao, kesyo nag-aral anya sa Roma, kesyo anya nag-aral ng DDD. Alam po ba ninyo kung ano ibig sabihin ng DD? Doctor of Divinity. Doctor of Divinity. Kami po, wala po kaming Doctor of Divinity. Ang meron po kami, na natitiyak po namin, kami po ay pinagkalooban ng isang banal na espiritu. Ito po ang siyang gumagabay sa amin. Ito po ang pinagkakalooban ng Diyos ng mga karunungan. Ito po ang tuwirang nagtuturo sa amin kung anong nararapat gawin, kung anong nararapat sundin, at kung hindi, at kung ano ang hindi nararapat na gawin ng sinumang taong nagnanasang makarating doon sa kanyang kaharian. Ano po muli ang ating tanong? Ano ang dapat saliksikin ng bawat tao na o nasain? Anong kanyang nararapat na gawin? Saan siya nararapat na humanap ng mga kaparaanan? Yung utos ng Diyos na gawin natin, sundin natin, upang tayo ay matuto, lalong-lalo na po sa mga huling araw na ito. Pakinggan po ninyo, at Biblia pa rin po, mismo, ito po ay utos ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po naman ng propetang si Isaias. At ganito po ang ating mababasa. Sa Isaias 34:16. Ang sabi po rito, utos po ito ng Diyos. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, ano po ang sinasabi? Aklat ng Panginoon. Diyos po ang author. Diyos po ang may gawa. Diyos po ang may kaisipan. Diyos po ang may kalooban. Ito po ang panuntunan niya nakasulat. Ano po ang sinasabi? Inyong saliksikin, dito po hahanapin sa aklat ng Panginoon. Ano po ang nararapat gawin? At inyong basahin. Tignan po ninyo, ito po maaaring sabihin ninyong paulit-ulit kami ng aming pangangaral sa inyo. Dahil po, hanggang ngayon, napakarami pong mangangaral, lalo na po ang mga protestante. Naku, dito po sa Amerika, santambak po. Pag nagbukas kayo ng television dito, sa 10 mangangaral, masasabi ko po sa inyo, isa lamang o dalawa ang tunay na nagbubuklat ng Biblia sa harap ng telebisyon. Yung pong iba, puro bunganga na nila, puro kaisipan na nila, puro kaartehan na nila sa entablado habang sila ay nangangaral. Ang pinupuri yung mga taong kanilang mga miyembro, ang pinupuri yung kanilang mga eksperyensya, ang pinupuri yung kanilang mga mukha, ginagawa nilang mga santo ang kanilang mga sarili, ginagawa nilang mga banal ang kanilang mga itsura. Ang wika ng banal na kasulatan, simple-simple po. Bukod sa paghahanap natin sa Biblia na kanyang aklat, inyo anya itong basahin. Kaya kami po binabasa po namin. Bakit? Sapagkat meron pong banal na utos ang Diyos. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, sapagkat meron sumpa kapag ikaw ay lumabag doon. Basahin po ninyo ang aklat ng Apokalipsis. Huling bahagi na po noong aklat na yaon. Ano pa po ang nasa sa 34:16 ng Isaiah? Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Kumpleto na po. Lahat po ng inyong mga suliranin, lahat ng inyong mga ninanasang malaman,
Lahat ng inyong hihilingin, ang wika po mismo sa pamagitan ng utos ng ating dakilang Diyos, hindi na magkukulang. Ano pa po? Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi na po ito kailangang patotohanan pa ng ibang mga libro. Hindi na po ito kailangang patunayan pa ng kung sinong mga tao na nagsasabing sila nga po ay mga nag-aral pa kung saan-saang bansa. Wala pong ganoon. Pakatanda ninyo ang mga apostol, ang mga lingkod ng Diyos, nang nangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sila po mga mangingisda. Karamihan po ng mangangaral ng ating dakilang Diyos, pinagpala, pinatnubayan. Bakit? Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, sapagkat maliwanag din po sa aklat ng Santiago, doon malalaman ninyo kung paano nagkakaroon ng karunungan ang isang lingkod ng Diyos, ang isang tagasunod ng Diyos. Ang sabi pa po rito, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu. Kita na ninyo? It is through the Holy Ghost. It is through the Holy Spirit. Hindi nakikita. Ibubuhos sa isang mangangaral, ang isang matuwid na mga kaparaanan, epektibo, puspos at banal, makatwiran, kaaya-aya sa mga tunay na naglilingkod sa ating dakilang lumikha. Dahil nga po rito, paano nga po tuwirang ito ay nagpatotoo? Pakinggan po ninyo. At nang magkatawang tao na nga po, mayroon pa po bagang ibang aklat na ipinag-uutos niya na ating basahin bukod doon sa aklat ng Isaias na 34:16 na doon sinasabing aklat ng Panginoon. Pakinggan pa rin po ninyo. Sa pamagitan din po ito ng kanyang lingkod na si Juan sa 5:39, aklat po ng Juan 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ito po, talagang sa kasulatan tayo mag-aaral. Talagang sa kasulatan tayo kukuha ng ng ating ibubuhos, ng ating ituturo, ng ating itatanim sa mga puso at kaisipan ng nagnanasang maglingkod, sumunod sa ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Eto na po, tuwiran na po, salita po ito ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang sabihin, ito nga ang banal na kasulatan ito, itong librong ito, dito tayo kukuha, dito tayo nararapat na mag-aral, dito tayo nararapat na manatili, sapagkat tunay, naririto ang ating mga kaligtasan. Wala na pong ibang libro. Wala na po yung mga kung ano-ano. Ay, baka sabihin ninyo, inaatake na naman kayo. Meron pong mga religion, meron pong mga sariling kanilang libro. Kapares po nung iglesyang nasa Utah dito. Mormons. Yung pong mga Mormons. Kalaban ninyo, Biblia ang sinusunod nila. Hindi po. Meron po silang Book of Mormons na gumawa ay yung si John Smith. Biro ninyo kung babasahin ninyo yun. Siya raw mismo ang nakakita ng isang parang nagliliyam na kaba ng tipan, at pagkatapos ay naroon daw ang mga nakasulat na nararapat na gawin. At kung ano pa, hindi ko na po binasa. Bakit? Fiction. Kaisipan po ng tao, utos ng tao. Sabi po ng Diyos, dito ka manatili. Ito ang iyong buhay. Bakit ka pa hanap ng iba? Sabi mismo ng Diyos, wala nang iba. Hindi kailangan ng iba. Kaya nga po, ano po ang sabi? Wala pong ibang aklat maliban sa noon ay napasulat na siyang matandang tipan na nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
Doon po sa pagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesukristo, na ito nga po ang kinasasadigan natin ngayon ng ating mga kaligtasan. Yung po ay napasulat. Ngayon, meron nga po bang katunayan na tunay po baga na ang matandang tipan, yung iisang aklat ng Panginoon, noon pa mang magkatawang tao ang Diyos, ay siyang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, yung pong Old Testament. Totoo po ba noong masulat yun talagang nagpapatotoo na sa ating Panginoong Hesukristo? Sa aklat po ng Deuteronomio. Pakinggan po ninyo, lalo na po kayong mga minamahal naming mga kaibigan. Kaya nga po, ano po ang sinasabi? Bilang sagot doon sa tanong na totoo nga bang noong pamang sa lumang tipan ay pinatototohanan na nasusulat na darating sadya at ipakikilala ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. 18:15 muli po ng Deuteronomio. Ang wika po sa pamagitan naman ni Moses. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo. Tandaan po ninyo, si Moses po ang kinakausap nito. Sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kaniya kayo makikinig. Ano po ang sabi ni Moses? Salita po ng Diyos sa pamagitan ng bibig ni Moses. Yun po ang ibig sabihin itong Deuteronomio 18:15. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kaniya kayo makikinig. Tignan po ninyo ang suheto. Sa kanya po lamang, hindi sa marami, hindi sa kung sino-sino. Totoo po bang nangyari ang mga bagay na ito? Totoo po bang ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay tuwirang naganap? Pakinggan naman po ninyo. Mismo, sa bagong tipan na po ito. Sa pangangaral na rin po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ganito po ang ating mababasa sa 3:22. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ano po ang sabi? Ano po ang nasusulat? Siya ang inyong pakinggan sa lahat. Sa lahat ng bagay. Mismo, sa Kanya po lamang tayo makikinig. At upang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yun, lalong nilinaw kung sino pa rin susuguin na yun. Kaya nga po, sa banal na kasulatan, mayroon pa rin po tayong mababasa. Sa aklat po ng Romanos 9:5, sa kanila ang mga magulang. Sa kanila galing ang Kristo ayon sa laman. Ano ba? Yung mga magulang nila. Ano ba ang pinanggalingan o lahi ng pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa laman? Hudyo. Yun po, sa kanilaan niya, sa kanilang mga Hudyo. Minarapat na manggaling, magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil pa rin po rito. Ano po ba ang banal na dahilan at ipinag-uutos ng Diyos na sa Biblia po lamang tayo magsasaliksik ng mga halimbawa sa ating mga banal na paraan ng paglilingkod natin sa Diyos? Pakinggan po ninyo, mga kapatid at sa amin pong mga kaibigan. Tanong, sagot po natin, Biblia pa rin po. Wala po kaming idinadagdag na aming kaisipan. Ano po ang muli nating tanong? Bakit ang banal na kadahilanan ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang banal na na libro, sa kanyang banal na aklat, tayo lamang doon tayo magsasaliksik ng
ng mga kaparaanan ng isang tunay na paglilingkod na katanggap-tanggap o nararapat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat, pakinggan ninyo, ito po ang dahilan na naman, Mateo 24:35. Sapagkat ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nakita na po ninyo, marami pong mga salita ang tao na ano. Pagka po ang tao nagsalita, lumilipas po yan. Karamihan nga po niya, kasinungalingan eh. Marami pa nga pong mga tao eh, lalong-lalo na po dyan sa bayan natin eh. Kami naiiyak na lamang dito sa Pilipinas eh. Marami po dyan eh, mahibang magsalita, pero alam na ninyo kung ano aming sasabihin. Maraming mga nasa pwesto. Tataka naman ako, ang ating bansa, inihahalal pa. Alam na nating mga korap, alam na nating magnanakaw ng salapi ng bayan. Gayun nakangingiti pa. Kumukuya-kuya-kuy pa sa Kongreso. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Yun po ay salita ng ating dakilang Diyos. At maging ang langit at ang lupa, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang salita, kailanman hindi magigiba ang kanyang mga ipinangangaral, ang kanyang mga ipinag-uutos, ang kanyang mga kapangakuan, sapagkat higit sa lahat, tunay, siya ang nag-iisang Diyos na buhay, siya ang Diyos na banal, siya ang Diyos na tunay na may pag-ibig sa kanyang mga lingkod at sa kanyang mga hiniram. Dahil po naman dito, mga kapatid, ano po ba ang ipinag-uutos ng Diyos sa ating mga tao ngayon na mga inabutan na ng mga huling kapanahunan? Natitiyak ko po sa inyo, siguro lahat naman po kayo sasang-ayon na ito na nga po ang huling kapanahunan. Ano po ang ipinag-uutos ng Diyos sa ating mga tao na ating tiyakin na makita at marinig sa lahat ng mga nagsasabing sila'y mga sugo ng Diyos? Yung mga bawat relihiyong po na mga nangangaral. Ano po ang nararapat nating usisain sa kanila? Mga kaibigan po namin, muli, nakatanda ninyo, sa banal na kasulatan po, doon po ay may nasa saad. Pakinggan po ninyo, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Tandaan po ninyo, si Satanas man nag-aanyong anghel, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Alam po ninyo dito sa Amerika, kaya yung sabihin ko lang sa inyo, sandali. Meron po ritong nangangaral sa telebisyon, 1 oras, 2 oras, kung magtsatsaga kang makinig sa kanila mga pinangangaral, na daldal naman ng daldal, hindi nagbabasa po ng Biblia. Pagkatapos po, hayagan harapan. Sasabihin sa mga nakikinig sa telebisyon, if you will give $25, you will receive a 1/2 hour cassette. Yun daw ipinangaral, $25, basta nagbigay ka, ipadadala daw sa inyo. Salapi yan. If you will give $75, you will receive in 1 hour, etc., of this sermons or etc. of this message. If you will send $150, you will receive etc. At meron pa mga bonus na sinasabi. Mga kapatid, wala na po akong sasabihin. Ang wika po ng banal na kasulatan, diretsahang sinasabi ng Diyos, tinanggap mo ng walang bayad. Ipangaral mo ng walang bayad. Mateo 18. Hindi po kami nagmamalaki. Bakit po kami nakapangaral? Sabihin ninyo, kami lang. Hindi po kami nangihingi. Bakit? Sapagkat meron pong Diyos na tunay. Hindi kami pinahihirapan, hindi kami ginigipit, kundi patuloy kaming pinagpapala. Hindi po kami nauubusan. Alam po ninyo, nung makalawa lamang, naglalakad po ako. Totoo po yun. Upang sanbungin ang aking may bahay na namili sa isang grocery rito, dahil marami yata siyang pinamili,
Tinawagan ako sa cellphone. Alam po ninyo, habang papunta ako doon sa grocery na yon upang tulungan ng aking may bahay, wala ninyo, isang Meksikano, yun hubang naglilinis ng garden, yung ano tawag doon, mga gardener. Sabi ko sa akin binanggit ko lamang, ganun po ang ugali ko kahit na sino kayo, sinabi ko sa kanya, it's a wonderful day, the only thing is, it's too hot today. Masyado kasing mainit yung araw Pero sa madaling araw po, at sa gabi, talagang napakalamig po rito, para kayong nasa refrigerator. Ang sabi po sa akin ng Meksikano, oh yes. Pagkatapos sinundan ako at pagkasabi sa akin here, I'm giving this to you. Alam mo niya binigay sa akin? Binibigyan po ako ng isang napakalaking supot, napakalaking paper bag, noong pong persimmon. Kaya alam po niyo yung persimmon, mahal po rito yung persimmon. Per pound po rito, napakasarap po noon. Sabi ko naman, how much? No, it's free. It's free, it's very, very sweet. Sasalubungin ko pa miss ko, sabi ko, well, it's alright, but I'll be back in 10 minutes. Can you wait for me in 10 minutes? Oh, yeah. Yun ang sabi sa akin. Nung kami po ipabalik na, abay wala na yung kanilang service truck. Yung service na maliit na tawag doon, SUV. At pagkatapos sabi, ay naku, wala na. Siguro hindi na ako naintay. Pero sa paglapit po namin, nakita ko po, 2 supot na persimmon bigay ng Diyos. Kaloob ng magandang kalooban. Totoo po yan. Ba't hindi ka mapapaiyak sa pagpapala ng Diyos? At madalas, kami na mga matatanda na'y dumaraing na ng maraming mga sakit sa aming mga lupang katawan dadapwa sa aming mga panalangin, sa aming paniniklod, sa aming pananatiling tapat na paghingi ng tulong sa Diyos, sa Kanya lamang. Muli kaming itinatayo, muli kaming nilalakad, muling ibinabalik ang aming mga kalakasan. Ang wika ng Diyos, manatili ka sa akin at ako'y mananatili sa iyo. Kaya nga po, mga kapatid, huling talata, ano pa po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat din po ng Isaias, sa Kapitulo 8, at ang bersikulo ay 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya nga po yung mga nangangaral dyan ng mga puro bunganga, watch out! Sa inyo pong aming mga kaibigang mga nakikinig. Sana po, hindi namin sinasabing huwag ninyo silang pakinggan. Makinig din kayo, tignan ninyo. Pero, ang pakatanda ninyo sa salita, sa mga banal na utos, aral ng Diyos po lamang, doon nararapat na makinig, sumunod, lubusang sumambat sumampalataya ang sinumang taong nagnanais na makasama niya sa kanyang kaharian. Bakit? Ano pa ang pagpapatao ng banal na kasulatan? Sa aklat po ng Roma, dito po sa 7:12, sapagkat kaya nga ang kautusan ay banal, at kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Kaya nga po, sa kanyang utos, hindi lamang banal, ito po ay matuwid, ito rin po ay mabuti. At sa aklat din po ng Juan 14:6, Juan 14:6, pakinggan ninyo, huling talata, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung meron pa ho kayong ibang pamamagitan, kung meron pa po kayong dinadaanan, huwag po kayong magagalit. Sasabihin ninyo masama naman ang bunganga ni Kapros. Baka makangkungan ho kayo. Tandaan po ninyo yan. Baka po sa kangkungan kayo pulutin.
para sunugin kasama ng maraming mga apoy. Dito po, mga kapatid, ay iwanan ko ang isang napakagandang tanong pa na ipaglilingkod ng ating minamahal na si kapatid na Junior Gonzales. Ano po ang kanyang ipaglilingkod? Sa lahat po ng ninanasa ng Diyos na tanging sa banal na kasulatan, nararapat na masalig ang sinumang nararapat na maglingkod. Tunay na mga salita at utos ng Diyos. Ano po ba ayon sa Panginoong Hesukristo ang pagkakaiba ng tao na nasalig o natayo sa kanyang mga salita doon sa mga tao na nasasalig o natatayo naman sa utos at aral ng mga tao? Ito po ang ating pakinggan, mga kapatid, sa pamagitan po ni kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagbigay na muli ng isang magandang pagkakataon, tibay ng dibdib, lakas ng pananampalataya at ng tinig upang maiparinig sa atin ang unang nagsalita, si kapatid na Prospero, ang katotohanan po sa ating paksa. Ang lahat ng mga bagay na ito nangyari sa kanila. Unang Korinto 10:11, pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Ang ganda-ganda po ng ating mga napapakinggan. Nanghihinayang po kami, napakaraming tao. Maging ang Panginoong Hesukristo nagsasabi, maraming naghahangad ng mga napakinggan ng mga alagad, maraming nagnanasa ng mga nakita ng mga alagad. Pero hindi po nangyari sa maraming mayayaman, maraming matatalinong mga tao. Maging ng panahon ng Panginoong Hesus at ng mga apostol, malimit na nakikinig yung mga pulubi, mga dukha, mga bulag, mga lumpo, mga pipe, mga bingi. Kaya sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga napipighati at napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa butas ng karayom. Mabuti pa ang isang kamelyo makakalabas, makakapasok sa butas ng karayom, makakadaan, kaysa isang mayaman. Talaga pong ang banal na kasulatan ay mahiwaga. Ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nang siya'y magkatawang tao, nangaral na siya ng Ebanghelyo. Sa loob ng 3 taon, naitayo niya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. At doon niya inilagay ang mga alagad, yung mga apostol. Sa unang Korinto 12:28, ang Diyos naglagay ng ilan. Makinig tayo. Ang nagtayo ng iglesia, ang Panginoong Hesukristo. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Ang Diyos naglagay ng ilan. Sa makatwid, ang Kristo, siya rin ang Diyos. Nagtayo ng iglesia, inilagay niya, una sa lahat, yung mga apostol. 12:28 ng unang Korinto. At sa Marcos 4:11 hanggang 12, sa inyo, una-una mga apostol, no? Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Sa inyo. Nasaan? Nasa loob ng iglesia. Yung hindi iglesia ng Diyos, nakakaintindi ba yon? Sa mga nasa labas. Marcos 4:11 hanggang 12. Makinig kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Please.
alang-alang sa inyong kaligtasan. Sa mga labas ng iglesia, wala sa katawan ni Kristo, wala sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus, ang lahat ginagawa sa talinghaga. Mababasa, hindi mauunawa, makikita, hindi wika nga namamalas, para hindi sila makaunawa. Bakit? Yung nasa labas ng iglesia, ang ibig sabihin, walang kaligtasan. Kaya kailangan ng tao, pumasok muna sa iglesia. Sa tunay na iglesia. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa paanong paraan? Sa pakikinig. Romanos 10:17, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya. Alin ang pakikinggan? Ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Kaya importante po ang pakikinig eh. Kaya sinasabi namin sa inyo malimit, ihanda ninyo ang pakikinig ninyo, ihanda ninyo ang Biblia ninyo, baka niloloko namin kayo ni kapatid na Prospero. Pag nagbanggit kami ng sitas, buksan ninyo ang Biblia ninyo, tama pala ang sinabi ni kapatid na Pros. Mga kapatid at mga magulang, at kayo naman, na hindi namin hanggang ngayon wika nga, kumbaga sa pangingisda, ni ayaw ninyong lumapit sa salita ng Diyos o doon sa tinatawag na pain. Ang pain namin, salita ng Diyos. Wala kayong interes, madali pong lunasan yan. Kamukha yung maraming mga nakikinig na nagsasabit, nagre-reklamo. Naninira daw kami, banggit kami ng banggit sa mga Katoliko, banggit kami ng banggit sa mga iglesia ng tao. Ay, anong gagawin namin? Wala na nang nagtuturo ng totoo at tunay sa inyo. Ibig ba ninyo maging ganun din kami? Kamukha nung isang diakono nung araw. Bago ako magsalita, binulungan ako, kapatid na si Rino, huwag kang aatake tungkol sa sugal, ha? Teka, ako ba nasa kapilya o naroon ako sa kalye o nandun ako sa palengke? Sino ito? Maski pa matanda sa iglesia yung diakono, huwag daw akong magsasalita tungkol sa sabong. Binubusilang ka. Bakit ako? Yung diakono, yung isang diakono rito, ang lakas umagulo sabungero yun. Bayang klaseng iglesia yan. Kaya ang tao nasa iglesia para maging banal. Para matigil ang pagsusugal. Matigil ang pambababae. Lalo na nga, paglalasing, pagmumura, pagsisinungaling. Para ang tao ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, para ang tao ng Diyos tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Para maging banal ang tao. Tapos sabihin mo, huwag kong atakihin o huwag kong pagsalitaan yung mga sabongero. Anong klaseng relihiyon niya? Huwag na kayong magrelihiyon. Huwag kayong mga reklamo kayo ng reklamo. Susunod muna ako sa Diyos bago ako sumunod sa inyo. Huwag na raw ako magsasalita tungkol sa Katoliko. Huwag na raw ako magsasalita tungkol sa iglesia ng tao. Kung nasasaktan kayo, ang ibig sabihin, tunay ang napapakinggan ninyo, lumayas kayo dyan. Ibig kong malaman ninyo, hanggang ngayon nangyayari. Ang unang Pedro 2:25, sapagkat tayo ay gaya ng mga tupa na naliligaw. Tayo mga tupa naliligaw. Hanggang ngayon, marami sa atin, alam niyang naligaw na siya, nananatili pa rin doon. Dito na lang ako mamamatay kay Virgin Mary, kay Mama Mary. Sino tinakot mo? Sino ba itatapon sa impyerno ang kaluluwa? Ako ba o ikaw? Bahala ka sa buhay mo. Talaga namang hindi namin mapapaligaya ang lahat ng tao. Mga kapatid, nobody can perfectly make all the listeners accept what you are saying. Bakit? Hindi sila mga anak ng Diyos. Hindi ka makakalapit kay Kristo kung hindi ka dadali ng Ama. Hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadali ni Kristo sa Ama. Ako at ang Ama ay isa. Hindi nalulugod, hindi nahahabag sa iyo ang Diyos. Ang tigas ng puso mo. Ngayon, maganda dyan,
sa Facebook, ang dali naman yan eh. Pumasok sa Facebook mo, ang mga sermon, Huwebes at Linggo, at ang propaganda namin, at ang mga sulat ng iglesia, mga kapatid, burahin mo. Pwede naman i-block eh. Block ninyo ako. I don't care. This is a free world. Tandaan ninyo, sinabi ni Apostol Pablo, ang salita ng Diyos hindi matatanikalaan sa abako kung hindi ko maituro, maipangaral ang Ebanghelyo ng walang bayad. That's why we are taking advantage of Facebook, Google, Twitter, lahat ng paraan gagawin namin para matupad ang binasa ni kapatid na Prospero, Mateo 24:14, ipangangaral ang Ebanghelyong ito sa buong sanglibutan at kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasa. Ito na lang ang iniintay. Makinig kayo. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na itinayo ng Panginoon, binayaran ng kanyang dugo, ang Iglesyang hindi salapian. O hindi ba totoo yan? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana 532, panahon pa ni Constantino, itinayo na yung simbahang katoliko na yan eh. Di ba? 538 AD. Hindi ba? Iglesia Apostolika Katolika Romana, international. Bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? O hindi ba ang Protestantismo? Itinayo ni Martin Lutero 1520 doon sa pintuan ng Wittenberg, University of Wittenberg. Inilagay pa niya sa malalaking letra 95 Theses, 95 Sins of the Pope of Rome and the Roman Catholic Church. Sumunod ang mga reformadores, kaya ang daming protestante. Magmula noon hanggang ngayon, international na ang protestantismo. Bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? O dumating sa Pilipinas, 1914 daw o 18. Sugong anghel, si Kristo tao. International na kami, lalaki ng katedral namin, kapatid na si Rilo. Worldwide na kami. Bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? Mateo 24:14, hindi kayo ang Iglesia ng Diyos na ipangangaral. Mapapakinggan ng mga tao sa huling araw. Mga kapatid, kapatid na Rilo, Tagalog lang kayo, Tagalog. Ano ngayon kung Tagalog? Bakit hindi mo isalin sa Ingles? Bakit ko isasalin sa Ingles? Kayong mga tao talagang masyado kayong mahilig sa mga materya, mga bagay na nakikita at naririnig eh. Wala kayong pananampalataya. Kunan ninyong halimbawa, makinig kayo mabuti Noong araw, walang dialekto. Merong mga salitaan ang mga tao sa bawat bansa. Noong araw. Sabihin mo ng 4,000 or 5,000 years ago. Pero, nang matuklasan ng mga taong matatalino, alin? Yung mga hieroglyphics. Makinig kayo, may aral eh. Yung mga sulat ng mga Ehipsyo sa mga bato, sa mga pyramid, sa mga dinding. Meron ba nakakaintindi doon? Di wala. Bakit naiintindihan ngayon ang nakasulat doon? Kapangyarihan ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Ganyan din ang salitang Tagalog. Kahit na Tagalog ang salita ko, ito'y ipinangangaral ko, udyok ng Espiritu Santo, walang labis at walang kakulangan, Isayas 8:20, sa kautusan at sa patotoo, ito maiintindihan kahit na ng mga Inche, ng mga Portuguese, ng mga Europeo, ng mga South America, ng mga Afrikano. Bakit? Naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ako susunod sa tao? Isalin ko raw sa Ingles. Yan ang salita ko, yan ang binigay ng Diyos. Natatandaan ko ang malimit na sabihin ng aming ama. Hindi ko pinupuri tatay ko, tagal ng patayon. Laging may sinasabi ang tatay namin, pag nagpo-propaganda kami sa gitna ng mga kalye, mga kapatid, ang bigas na maputi, ito'y galing sa mga tula ni Francisco Baltas. Ang bigas na maputi, ilagay mo sa guse, hinahanap ng kiti. Ano ngayon ang ibig sabihin nun? Kahit na Tagalog,
ang pangangaral natin, hindi naiintindihan ng mga tao, mga kapatid at mga magulang, tandaan ninyo kung paanong naintindihan ngayon ng marami yung hieroglyphics. Yung sulat ng mga Ehipsyo, yung mga drawing, na nagpapakilala kung sino-sino sila, ang paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon, naiintindihan na? Gayon din. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ang magpapaliwanag sa inyo. Kaya nga malimit ko sabihin, sa mga nangangalat sa iba't ibang bansa na ang asawa ay mga Pilipina o mga Pilipino, may asawang Pranses, may asawang ngayon may Italiano na tumatanggap ng ating mga aral. Doon sa Samoa, ewan ko kung ano salita sa Samoa, meron silang mga asawang mga banyaga sa pamamagitan ninyo ng mga Pilipinong asawa ng inyong mga foreigner spouses, ituro ninyo sa kanila. Charity begins at home. Kaya sinabi ng Panginoon yun hindi siya marunong magtagalog, o ikaw na Pilipino, ituro mo sa kanya kung ano napakinggan mo. Kaya ipangangaral, hindi naman sinasabing tatanggapin ng lahat Mapakinggan lang ng buong mundo na meron talagang katotohanan, na meron talagang iglesia ng Diyos, na meron talagang obispo na hindi tao na nangunguna sa ating pangangaral. Darating ang biglang pagkawasa. Mga kapatid, napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Ang huling katanungan nga po na iniwanan sa atin ni kapatid na Prospero, ayon po sa Panginoong Hesukristo, ano ba ang pagkakaiba? Ito, diretso na ito. Ano ba ang pagkakaiba ng mga tao, miyembro ng mga relihiyon, na ang salita, halimbawa, iglesia kami ng Diyos, ang salita ng Panginoong Hesukristo ang aming kinasasaligan, nakatayo kami sa aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano ang pagkakaiba ng mga taong nakatayo sa aral at utos ng Panginoon kaysa mga labas ng iglesia, nakatayo sa aral ni Mama Mary, nakatayo sa Kalunsad, Lorenzo Ruiz, Papa sa Roma, iglesia ng tao? Kahapon, tumanggap ako ng bagong, ang laki-laking aklat na naman. Alam ba ninyo, yung mga Mormons? Mga kapatid, lagi akong pinadadala ng mga Biblia nila. Ngayon naman, may ipinadala, ang author yung Aman. Propeta daw nila, nakikipag-usap sa Diyos. Tinapon ko po sa basurahan. Hindi ko po kailangan yan. Mga kapatid, hindi ko ipamimigay sa ibang tao. Pag binigay ko sa ibang tao, baka maging accessory ako, kasangkapan ako sa pagpapalaganap ng Mormonism na marami asawa ng kanilang mga mangangaral at ng mga membro. Hindi po tayo ganyan. Ang ating pinag-aaralan, ano ang pagkakaiba na ang mga kaluluwa nila nakatayo sa aral at utos ng Diyos at hindi sa utos at aral o Biblia ng mga tao? Ito ang pagkakaiba. Basahin po natin. 7:24, Mateo. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, makinig tayo, at ginagana, matutulad sa isang taong matatalino, itinayo ang kanyang bahay, ang bahay kumakatawan sa kaluluwa. Itinayo ang bahay sa ibabaw ng bato, malaking bato. At sa 7:25, lumagpak ang ulan. Bumaha, umihip ang mga hangin. Hinampas ang bahay o ang kaluluwang yon. Hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng malaking bato. Ayan. Ang katulad po ng kaluluwa natin, kapag sasalita lang tayo ng Diyos sa Biblia, pinapakinggan natin kay kapatid na Prospero sa Biblia. Una, yung matandang tipan, kailangan yun, importante. Yun ang nagpatotoo na merong darating na Kristo. Pagdating ng Kristo, yung bagong tipan, sa Kanya na tayo makikinig, nakatayo tayo sa malaking bato. Katulad tayo ng bahay na matibay, nakatayo sa malaking bato. Humampas ang hangin, umihip, at bumagsak ang malalakas na ulan. Bumaha! Kahit na Yolanda, kahit na Ondoy, kahit na intensity 15 earthquake, hindi magigiba alin ang kaluluwa ng tao nakatayo saan? Sa salita ng Diyos.
Napakaganda. Alam ba ninyo, mga tagapakinig, dito namin kayo hinahatak. Makinig kayo, tanggapin ninyo ang salita ng Panginoong Jesucristo, libre, walang bayad. Yan lang ang ibig namin. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Hindi namin kayo binibentahan ng payong, ng panyo, kung ano-ano, kaset, sermon. Kamukha ng napakinggan ninyo. Sinabi ni kapatid na Prospero, negosyo yan, negosyo. Hindi kami katulad ng iba, sinasalapian ang iglesia o ang salita ng Diyos ginagawang negosyo. Ang mga tao naman, huling tanong, na nakasalig nga sa salita ng mga tao, utos aral ng tao, o 7:26 naman, Mateo, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, nakikinig din eh. Kapatid na si Rilo kami naman nakikinig din eh. Ng CD-ROM ninyo at ng Facebook, Twitter, YouTube, Google, nakikinig kami, binabasa namin, ang gaganda ng napapakinggan namin. Dadapwat, ang mga dumirinig ng aking mga salitang ito, ngunit hindi ginaganap. Ayan na, nakikinig ka nga, kaibigan hindi ka naman sumusunod. Hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Ngunit hindi ginaganap. Matutulad sa isang taong mangmang, itinayo ang kanyang bahay, ang kanyang kaluluwa sa buhanginan. Kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Lumagpak ang ulan. Bumaha, umihip ang mga hangin. Hinampas ang bahay na yon. Nabagsak. Kakilakilabot ang kanyang pagkagiba. Ito po ang pagkakaiba ng iglesia ng Diyos sa iglesia ng mga tao. Nabalik ako sa pastor, sa obispo, apostol, saserdote ng aking kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. Alin ito? Ang bago at buhay na daan. Hebreo 10:20. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang naliwanagan natin. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may spiritong awitin. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Prospero. Tayo tayo. Awitin natin ang bilang 101. Sa malawak Na dawag ng ating kabuhayan, awang nung katusat kabagabagan, ang tuwin ay kahapan sa ating kabuhayan. Si Jesus ngayon ang ating kanlungan. Lapitan natin siya sa tawag na mailog. Si Jesus ang timbulan nang sa kanya'y susunod. Anyaya'y pakinggan mo nang sa puso'y pumasok upang maging alagad niyang lubos. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon natin Diyos. Amang banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw din po ang nag-iisang Diyos na buhay, na nananatiling buhay magpakailan-kailanman. Siya nga po. Kadluan ka po ng awa at ng pagpapahinuhod. Amen. Dakilang Diyos sa mga umaga pong ito. Pagkatapos na muli mo po kaming pakainin ng iyong mga banal na salita. Siya nga po, Ama. Pagkatapos po na ito
na aming dalangin sa aming mga pakikinig, na naway patuloy na tumimo at magpatibay ng aming dakilang pananampalataya po sa iyo. Dakilang Diyos, maging marapat na po ang aming dalangin, na naway maging mabangong samyo at kaaya-aya ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amen. Salamat po, Amang Banal, at patuloy mo pong pinagkakalooban mo po kami, hindi lamang ng aming buhay at ng aming mga kalakasan. Batid naming sa kabila ng patuloy na kahirapan at ng napakaraming mga kabagabagan at suliranin ng maraming mga tao sa buong sanlibutan. Siya nga po. Batid namin, dakilang Diyos, kami na iyong mga lingkod, kami na iyong mga hinirang. Naroroon kami at nakapananatili sa tawag na itinawag mo po sa amin Siya nga po. sa pamagitan ng aming pagiging sangkap ng iyong kabanal-banalang katawan na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Dakilang Diyos, salamat din po sa kapayapaang patuloy naming nadarama, hindi lamang ng iyong mga lingkod, kundi maging ng aming mga minamahal sa buhay. Siya nga. Maging sila na naroon sa malalayo at iba't ibang bansa. Maging sila na naroon sa iba't ibang uri ng mga gawain sa buong sanlibutan. Batid namin namang Diyos palibhasay, kasama namin sila sa aming mga panalangin at sa aming mga pagluhog sa iyo. Amang Diyos, pinasasalamatan po namin ang iyong patuloy na pakikinig at ang iyong patuloy na mga kagandahan ng kalooban sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Amang Banal, ang aming maraming pilit na nasasabi namin sa aming mga sarili, ano pa nga ang aming maaaring maibayad sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin? Siya nga po. Kumbagamat nagkakaroon kami ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, kumbagamat nakakasapit din kami at nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga kaligaligan at suliranin sa aming mga buhay. Batid namin, dakilang Diyos, kapag nagtitiklop kami ng aming mga tuhod, kapag inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming mga suliranin at ang aming mga kabagabagan, tunay sinasampalataya na naming lubos. Iniabot mo sa amin ang iyong mapagpalang kamay. Itinitindig mong muli ang iyong mga hinirang. Muli mong pinagagaling ang aming mga lupang katawan. Pinapawi mo ang marami naming mga ligalig sa aming mga buhay. Kaya naman, Amang Diyos, ano ang aming maibabayad sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin? Maliban na nga pong sa mga ganitong mga pagkakataon, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga pagkakatipon, naway patuloy mo kaming makitang sama-samang kumaawit, sama-samang dumadalangin sa iyo, sama-samang pumupuri, at higit sa lahat, sumasamba po sa iyo, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Dakilang Diyos, salamat po. Tunay, ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Kaya naman ang Diyos, payagan mong muli kaming dumalangin at muling humiling sa iyo sa lahat ng antas ng uri ng aming mga pamumuhay. Amang Diyos, isinasamo namin sa iyo. Patuloy mong pupuspusin kami sa bawat sandali ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang sana'y patuloy na maghari ang mabuhay sa amin, sapagkat sa magulong daigdig na aming ginagalawan, tanging ikaw ang aming sandata sa aming mga buhay. Ikaw ang natatangi naming tagapagligtas. Ikaw ang aming natatanging sandigan. At kung dumarating, dakilang Diyos, at batid namin ang napakaraming mga kahirapang nararanasan ng buong sanlibutan,
Dakilang Diyos, ipinagpapauna namin sa iyo ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat sapagkat kailanman namang Diyos sa tuwi-tuwi nang kami dumadalangin sa iyo, hindi mo tinitikis ang lahat ng iyong mga hinirang. Amang Diyos, kalakip ng aming mga dalangin ito, patuloy naming iniluluhog na sa aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng sandaigdigan, sila na hindi pa lubusang nakakaunawa, sila na hindi pa rin lubusang nakatatanggap, naliliwanagan ng iyong mga banal na katwiran at katotohanan. Amang Diyos, kung paanong kami ay iyong kinahabaghan, ilawit mo rin po sa kanila ang iyong mga pamamatnubay. Buksan mo sa kanila ang katwiran ng iyong mga katotohanan. Kahabagan mo silang maunawa nilang lubos, matanggap nilang ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay, na siya lamang nararapat sambahin sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Patuloy ang aming mga pagdalangin namang Diyos. Alalahanin mo rin po ang marami naming mga mahal sa buhay at mga kapatirang naroroon pa rin sa bansang aming pinanggalingan. Batid naming naroroon ang iyong sumpa at galit sa bansang yaon. Ama, batid naming iniingatan mo rin sila sapagkat tinatawag din sila sa iyong banal at marangal na pangalan. Panginoon, patuloy mong didiligin sila ng iyong mga salita. Patuloy mo ring pagtitibayin ang kanilang mga kalooban sa isang tapat at dakilang pananampalataya sa iyo. At amang Diyos, kung sumasapit ang maraming mga pagsubok sa lahat ng aming mga kapatiran, maging sa iyong mga lingkod sa bansang pinagdalhan mo po sa amin, amang Diyos, patuloy mong tutulungan, patuloy mong ititindig at palalakasin ang bawat isa amin. Alisin mo ang mga agam-agam sapagkat tunay ang minimithi ng bawat isa sa amin ang tuwirang makarating at makapiling ka doon sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, sa wakas hindi namin maaaring malimutan, sa kabila ng iyong mga kabutihay, nakikita mo pa rin kami sa napakaraming mga paggawa ng mga pagsalansang. Nakikita pa rin kaming nakapagsasalita, nakaiisip, nakagagawa ng hindi naayon sa iyong kabanal-banalang kalooban. Muli, amang Diyos, sa aming isinasamo, aming iniluluha, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya ng amin pong mga dalangin ito, pati na rin po ang mga minimithi na hindi nasambit lang ng iyong mga lingkod, gayon na rin po ng maraming mga taong nakikinig, ng maraming naming mga kaibigang nagnanasang lubusang makilala ang iyong katwiran at mga katotohanan. Amang Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, patuloy mong kahabagan ang bawat isa sa amin, at ang lahat po ng ito'y lubusan naming sinasampalatayanan, na ito po ay aming tinanggap na at tatanggapin pa. Kalaki po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisan po ng iyong banal na Espiritu, ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng namin pong mga tahanan, at ang patuloy mo pong mga pagpapala at mga pagbibiyaya mo po sa amin. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa marangal, malinis at dakila mo pong pangalang Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
aming ipanuhay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak Sa tuko'y lalaman. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Yes, God. Ako'y hawak kay Jesus,